Hi guys! Welcome po dito sa aking YouTube channel. Ayan, kay Ma'am Toyo, Pinay sa Japan. So yan, pasubscribe naman ako ng isang subscription guys. Pasensya na kayo, bulol-bulol. So madalang po ako mag-upload dito. Usually po, nasa Facebook ako. Pero kapag gumagawa po ako ng mga long videos, ay ina-upload ko na po dito kay YouTube. So palambing naman po ako guys. So, wag na po tayo magpaligoy-ligoy. Direct to the point na po tayo agad. So, doon po sa post ko sa Facebook na tungkol sa mga nagiging problema ng Japan, sa mga skilled worker dito sa Japan, sa mga Ginoo, skilled worker dito sa Japan. Ang usually daw, nagiging reklamo guys ng mga Ginoo or ng mga skilled worker dito sa Japan, ay mababa raw ang sahod. Yan ang ikino-complain nila. At sinabi nga ni Misuho Sang na ang nagiging sahod ng skilled worker dito sa Japan ay nagre-range ng 250,000 yen or 25 kalapad guys. At ito daw ay may annual income na nasa 3.1 million yen. Yung 25 kalapad kasi itatimes nyo sa 12 months. At lumalabas na nasa 3.1 million daw ang sinasahod ng isang skilled worker dito sa Japan. At ayon po doon sa aking post sa Facebook, marami na nagko-comment. Pwede nyo ring tignan, bisitahin, Hindi ko na po ilalagay dito yung mga comment nila. Puntahan nyo na lang po doon, So, ayon po doon sa kanilang mga comments, usually nakikita ko ay nagre-range lamang ng 16 kalapad ang natatanggap nila linis, So, ibig sabihin guys, siguro nga 25 kalapad, pero merong mas mababa pa dun guys. Siguro nga 25 kalapad ang sinasahod nila, pero may kaltas pa yun guys. May kaltas pa yun ng mga social insurance, taxes, syempre, ng mga bayarin sa bahay, kuryente, So, nagre-range lamang ng nasa 16-15 ang kanilang take-home pay. So, mababa pa rin ito, Sa bagay, kahit ako guys na naninirahan dito sa Japan, ay hindi naman ganoon kalakihan ang aking sinasahod. Kaya lamang po lumalaki ang aking sinasahod dito sa Japan, ay mayroon po akong mga part-time jobs. Nagpa-part-time jobs po ako. At ito naman ang hindi nagagawa ng skilled worker. Dahil hindi sila pwedeng lumabag sa kanilang kontrata. Kung ano ang kontrata nila, yun lamang ang kanilang dapat gawin. Hindi sila pwedeng magtrabaho katulad namin na naninirahan na dito. So, ibig sabihin po, sa 25 kalapad na sinasahod, na sinasabi nga ni Misuho Sang, ibig sabihin po, hindi pa bawas doon lahat. So, karamihan po talaga, nagre-reklamo dito sa Japan, kahit ako rin po, mababa po talaga ang pasahod. Kulang po iyon. Gusto po namin na kahit paano madagdagan ang aming sahod, kasi yung 25 kalapad, kasya yan noong unang panahon, kung inyong susumahin, kasya po yan noong unang panahon, mga 10 years ago po. Siguro, bago pa lang nung pumunta ako dito sa Japan, kasya po yan. Pero po, sa panahon ngayon, na mahal po ang lahat ng bilihin sa Japan, tumaas po ang gas, tumaas po ang mga bilihin, pataas po ang taxes, marami pong magtataas, At magtataas din ang mga presyo ng visa, hindi na po sapat ang 25 kalapad na sinasabi nila sa diet session, At naman ang naging sagot ng ni Hiraguchi-san tungkol dito? Ayan, pakinggan natin. ご指摘の点は特定技能制度の要件についてだろうと思いますけれども、特定技能制度はですね、So yun guys, sinasabi nga niya na mag-iimbestiga daw sila sa mga kumpanya kung
accurate nga ba ang ipinapasahod sa mga skilled worker. So, dapat lang naman na sila ay mag-actual inspection. Tignan nila kung magkano ang sinasahod. Dapat pumunta talaga sila sa mga skilled worker at tignan nila ang magkano ang nasa curium mesa ng isang skilled worker. Kasi, syempre, ganito yan eh. May mga broker pa kasi yan. Kasi nagkakaroon ng conflict, maraming mga charges, So, hindi natin alam yan. Pero, mag-iimbestiga raw sila tungkol rito. So, mas maganda po yung gagawin nila kung iimbestigahan nila ng aktual ang mga skilled worker dito. Kasi kawawa naman, So, kung ang sinasabi nila ay 25, yung iba naman hindi pa raw 25 talaga ang sinasahod nila. Mas mababa pa dun sa 25. Tapos, may kaltas pa nga yun, guys. So, para sa akin talaga, maliit yun. Kahit pa nga, guys, 25. Sa 25, dapat linis na, Yun ang gusto ko. Kahit ako. Kahit ako, guys. Gusto ko 25 linis na. Kaso, ang nangyayari, guys, sa 25, hindi pa yung linis. May mga taxes pang babawasin doon. And, syempre nga sa panahon ngayon, guys, na lahat nagtataasan. Tapos, nadagdagan pa nga ng conflict ng Iran, Israel, at saka ng Amerika, ay lalo pang nahirapan ang mga skilled worker dito sa Japan. Kasi, dito kasi sa Japan, guys, kapag kayo ay isang skilled worker, or kayo SSW, or kayo TTIP, or kahit ako mismo ay jibunde. Lahat jibunde. Ano po ibig sabihin ng jibunde? Sariling babayar, lahat po sa inyo magagaling. Sariling daso nyo na po ng pera sa inyo po lahat magagaling yun. Puro jibunde po yun. Jibunde kayo magbabayad ng bahay, jibunde kayo magbabayad ng kuryente, jibunde kayo magbabayad ng tubig, jibunde kayo magbabayad ng gas, ng tax. Lahat po yan, jibunde. Lahat po yan manggagaling sa sarili nyong sahod. So, kahit po ang sinasahod nyo dito sa Japan ay nasa 50 kalapad man or 500,000 yen, ay kulang pa rin po yan sa isang buwan dahil sa dami pong binabayaran dito sa Japan. Especially, kahit po yung mga permanent resident na dito. Mas marami pong binabayaran ang permanent residents dito, especially kapag kayo ay 40 patas na. Dahil marami na po talagang mga hoken. So, back po tayo doon sa skilled worker. At isa raw po pang nagiging problema rito ay ang pagbubuntis ng hindi inaasahan ng mga skilled worker. Nabubuntis po sila, nakakahanap po sila ng partner. Aba, syempre, tao lang naman ng mga skilled worker. At syempre, nakakahanap ng pagmamahal mula sa Japanese at nabubuntis ng hindi inaasahan. Halimbawa, nasa 1 taon mahigit pa lang sila ng visa at nabubuntis na nga sila ng kanilang mga boyfriend na Japanese. Yan po ang nagiging problema raw ng Japan dahil napuputol po yung kanilang visa o yung pagbabayad nila ng mga taxes. Kung kayo ay skilled worker at kayo nakapangasawa ng Japanese, syempre mababago na po ang inyong visa. Doon po sa transition na yun ng visa, doon sa AIDA na yan, guys, diyan walang nakukuhang tax ang Japan. Yan ang nagiging problema ng Japan. Kaya ang gusto nilang mangyari, at yun din na sinabi ni Hiraguchi-san, na gagawa sila ng paraan na makausap ang mga organization na kumbaga, syempre, kailangan sa kontrata, hindi sila magkakaroon ng fiancé or boyfriend at hindi sila accidentally mabubuntis sa loob ng kanilang pag-i-stay sa loob ng kanilang kontrata. Yun ang kanilang. So, kahit noon pa man, bawal na talaga yan, guys. Kaso nga lang, syempre, ang pag-ibig ay hindi nakokontrol. Kaya, syempre, nagkakaroon pa rin talaga ng pagkakaroon ng pagkabuntis na hindi inaasahan na sila ay nakakontract pa sa kanilang broker sa Pilipinas at broker dito sa Japan. Ayan ang nagiging problema, yung transition na nawawala yung mga taxes na ibabayad sana ng isang skilled worker within his or her contract. So, yan po yung nagiging problema sa Japan at yan ang kanilang
resolbahan. So, yun lang naman guys ang napag-usapan nila sa session nga nila. Ang problema ng mga skilled worker or ang problema nila sa skilled worker, unang-una yung reklamo na maliit yung pasahod at yung pangalawa yung unexpected pregnancy na nakakapag-asawa nga sila na or nakakahanap sila ng partner na Japanese within their contract. Ayan. So, ngayon nga guys, alam naman natin na pahigpit ng pahigpit ang Japan sa kanilang mga rules and regulations or sa kanilang mga foreigner policy ay as much as possible or as much as we can do ay kapag tayo ay nasa loob ng kontrata, kung ano man ang ating kontratang pinirmahan, kailangan matapos po natin ang ating kontrata ng maayos at nasa sa batas lamang. Huwag tayong lalabag sa ating kontrata kung gusto nating makapagtrabaho ng mas maganda or mas matagal sa Japan. Kung kayo ay napapaibig, ay pagkatapos na ng kontrata, paghintayin nyo ang inyong Japanese boyfriend. Pagkatapos ng aking kontrata, pumunta ka sa Pilipinas, ligawan mo ako at saka mo ako pakasalan. Ayan. Yun dapat ang sabihin nyo sa inyong Japanese boyfriend. So, yun lang guys ang ating masasabi for today's. At doon naman sa sahod, ay kahit ako po ay nananawagan na sana ay itaas ang sahod ng mga mamamayan dito sa Japan, hindi lamang ng foreigner, ganun din ng mga Japanese. Kasi nakikita ko sa ibang Japanese na napakaliit talaga ng rate. Isipin nyo, minsan may mga 1,000 yen lang ang rate ng Japanese. So ito po ay hindi fair para sa mga mamamayan dito sa Japan na nagbabayad ng tax. So gusto natin na maitaas pa ng kaunti kahit pa paano ang ating sahod dahil yung 25 kalapad ay hindi na po sapat yan sa panahon ngayon. Hindi na sapat ang 25 kalapad na sahod dahil sa mahal ng bilihin. So yun lang guys, kapag kayo may katanungan, pwede nyo i-comment dito and pwede pa kayong mag-comment kung gusto nyo po ng maraming video. So yun lang guys, thank you for watching.